Ayan guys, the work it's done. The work it's done daw, di ba? So tapos na nga tayo guys. So uwi na tayo kasi nga magluluto tayo ngayon ng pang dinner, breakfast at saka lunch natin bukas at saka dinner din. Kasi ganoon ako magluto. So ayan, uwi na tayo guys. Abangan nyo kung anong lulutuin ko. Alam nyo. So guys, nandito na tayo ngayon sa elevator. Ayan, it's elevator yan. And I'm so excited to share with you my recipe for today's video. Kasi nga, pampaasim ko is lemon. Siguro sa inyo suka, pero itry nyo yung aking recipe for today kasi lemon yung aking gamitin. So this is our accommodation. Okay. So ito na guys, start na tayo magluto. Okay, ilagay na natin yung ating pan. So tuturuan ko na naman kayo kung paano ang budget meal for today's video. Okay. So ngayon, ang lulutuin natin ay napakasarap, napaka-healthy. Maglalagay tayo ng konting mantika lamang. Yan. Mahal ang mantika. Sobrang expensive ngayon. The oil is very expensive, so we need to put only little oil. Okay guys. And then, ayan. We will add now the onion. The onion and the ginger. Ay, no, not ginger. Onion and the garlic. Ayan. So we just need to saute the garlic and onion. Let's wait na mag-brown siya ng konti. A little bit brown only. Yung ginger, yung onion. Bakit ba ako ginger ng ginger? Wala naman ginger. Onion and garlic. So, ayan guys. Ngayon guys, alam nyo ba na yung, ayan, kwentuhan na naman tayo, di ba? Mahal dito ngayon yung sibuyas din. Nasa mga 6 real, 7 reals. Nasa mga ano na rin siya, almost, mahigit 100 plus yung kilo na rin siya. Kasi ano, 7 reals, 15 yung per peso. So, grabe na rin ang mahal ngayon. So, kailangan talaga nating i-budget yung ating mga ingredients. Ayan. So, ayan. Pag medyo naamoy nyo na yung amoy ng sibuyas at saka ng bawang, pwede na natin ilalagay yung ating chicken. Okay. So, ito na yung ating chicken, guys. Ang gagamitin natin is wings lang. Ayan. Chicken wings lang. Ang wings natin is 4 reals ang 200 grams. So, that is 60 pesos sa 1/4 kilo. Okay. So, ayan. And then, maglalagay tayo ng paminta, konting paminta. Before natin siya tatakpan, maglalagay tayo ng konting paminta. Pamintang durog, kung meron naman kayong powder, pwede na rin maglagay kayo ng powder. Okay? So, itong paminta ko, binili ko to ng buo. So, papakita ko sa inyo yan, no? Buo ko binili yan, pero ginirahin ko na lang sa blender. Alam niyo ba kung bakit? Mas maganda kasi na gamitin ninyo is buo yung bilhin nyo, tapos i-grind nyo at is yun puro. Kasi yung ibang paminta, hindi kayo sure kung may halo pa yun na ibang powder like yung flour, mga ganyan. Kasi extender yung pampadami din yun. Pero para mas gusto ninyo na safe talaga yung paminta nyo, bumili na lang kayo ng buong paminta tapos dudurugin na lang ninyo sa blender. Ayan. So maglalagay tayo ng sili. Optional yung sili. Kung gusto mo naman ng hang, pwede mo lagyan ng sili. Pero kung ayaw mo naman ng manghang, huwag mo na lang lagyan. Okay? So maglalagay na rin ako ng soy sauce. Okay? Konting soy sauce lang kasi mag-dry yan. Paalat siya. So, pwede rin kayo maglagay ng oyster sauce kung may pera kayo, ganyan. So, ito na yung pampaasim natin, yung ating lemon. Ayan.
Pwede kayong gumamit ng calamansi or lemon sa pampaasim. Pero kung gusto niyo naman ng vinegar, pwede naman yan guys, yung vinegar. Pero ako kasi mas prefer ko talaga yung natural na asim ng lemon. Kasi yung vinegar, alam nyo ba yung na-news dati, di ba? So, since kasi noon din, nagtatanong din ako sa sarili ko, bakit nga ba yung vinegar? How they make it the vinegar? So, medyo may duda-duda din ako doon. So, ngayon, mas prefer ko lang talaga siya lemon since marami namang lemon dito sa Saudi Arabia. So, tatakpan natin siya ng 10 minutes hanggang maluto yung ating manok and then babalikan natin. So habang pinapakuluan natin yung ating chicken, ipapakita ko sa inyo yung aking what do you call this? Yung binili kong kangkong. Binili ko to kahapon lang. Nagtaka ako bakit pagka-uwi, kinabukasan, nag-yellow-yellow na siya. Anyway, hindi ko na siya na tanggal maigit lahat ng yellow kasi nga hiniwa ko na lang yan ng ng kutsilyo. So tatlong tali ito guys. So yung tatlong tali that is 3 reals. So bali pumapatak din siya ng 45 pesos. So 45 pesos plus yung chicken natin na 60 pesos, that is 100. Okay. Kasi alam nyo ba guys, kwento ko lang sa inyo ha, yung meal allowance lang kasi dito ng mga waiter is 300 reals per month. So kung 300, meron ka lang 10 reals per day. Yung 10 reals na yun sa peso natin is 150 pesos. So, kailangan maging wise ka. Huwag kang masyadong pa-feeling mayaman kasi kung hindi, mababawon ka talaga sa utang. So kung magkano yung meal allowance mo, kung kaya mo namang pagkasyahin, di pagkasyahin mo na lang. Kung meron ka namang extra income, edi mag-steak ka sa labas, ganyan. Or you can treat yourself sometimes naman pagka meron kang extra income. Pero pag wala naman, taste. Masarap naman to, very healthy. So ganito lang yung buhay ng OFW. Kung stay out kayo, yung live out, tapos sarili mo yung pagkain. O, di ba? So, natuto naman din ako. Kasi yung before kong work, yung 7 years ako dati, nagtatapon kami dun ng pagkain. Ngayon ko lang realize after ng pandemic na napakahalaga pala ng pera. Alam mo yun? Kasi dati nung before pandemic, di ba, nag-aksaya tayo ng pagkain, mga ganun. Pero ngayon guys, hindi na. Ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share. So, hindi na natin masyadong tanggalin yung mga dilaw-dilaw. Anyway naman, kumakain nga tayo ng laing na dry, di ba? And laman tiyan din yan, guys. Okay na yan. Ganyan na siya. So, antayin natin maluto yung ating manok and then saka natin ipaibabaw itong ating kangkong. Ayan, very fresh pa yan sana. So, after few minutes, titingnan na natin yung ating manok. Ayan. Kung kumusta na nga ba siya. So, yan na yung ating manok, guys. So, kailangan lang natin siyang haluin ng konti para bumaliktad naman yung kanyang katawan. So, yan. Chicken wings yung ginamit ko lang dito. Yan. Kung nakaluwag-luwag kayo, mas maganda din naman gumamit kayo ng breast chicken, ganyan, or yung thigh, ganyan. Pero kung nakatipid-tipid naman kayo, nung katulad ko lang dito, kaway-kaway dyan, mag-comment dyan yung mga nakaka-relate sa akin, yung budget meal lang talaga. You can use na lang yung chicken na wings. Sale pa ito guys kasi nantay ko talaga ito mag-sale sa totoo lang. Nantay ko siyang mag-sale, saka ako bumili. Ayan. So antayin muna natin siya hanggang sa maluto yung ating manok and then saka natin ibabaw yung ating gulay. Ayan. So habang niluluto natin yung ating chicken guys, magdidilig muna tayo ng halaman. Ayan. I-sprayan lang natin yung kanyang mga dahon para kunyari naulanan din ng mga halaman natin. Kasi nga kailangan din nila yan maligo sa ulan. Since kasi ito indoor, so sprayan lang ninyo. Ayan. Diba? Tapos lalagyan natin siya ng water. Sa paglagay ng water, dapat yung mga malalayo ding part, hindi lang doon sa may banda, sa may stem niya kasi yung ugat kasi niyan
nag-scattered na rin siya. So, kailangan natin basahin lahat ng lupa niya. Konti lang. Pero hindi naman to everyday nidiligan kasi gawa nga ng pagka everyday naman, basang-basa yung ano niya, ugat niya. Baka naman mabulok yung ating halaman. Okay? So, ganyan lang guys. So, yan, balikan na natin yung ating niluto. So, ayan guys, titignan natin yung ating manok. Ayan, medyo dry siya. Ayan, medyo kulang yung kanyang tubig kasi ilaw pa yung ating manok. Pwede mo naman siyang ganyanin yung manok guys, ayan. So, pag ganito kasi yung klase ng manok, yung frozen, so kailangan natin siya pakuluan ng konti, at least kahit mga 20 minutes. Kasi nga frozen yan. Pag hindi frozen, kahit 15 minutes lang, luto na yan guys. Pero pakuluan na lang natin siya for safety ba? Kasi mahirap ma-poison. Ayan. So tatakpan muna natin, antayin natin siyang mag-dry yung ating chicken. So ito na guys, titignan na natin yung ating chicken after 15 minutes. So meron pa siyang konting sauce. Ayan. So okay na yan guys. Luto na yung ating manok. So checkin na natin siya. Ayan. Ayan. So malambot na yung ating manok. Pag malambot na siya, wala naman na siyang dugo. Mahirap kasi pag may dugo, lalo na pag mga frozen yung manok. Tapos may dugo kapag kinain mo yan. Wala na siya. Malambot na yung meat niya. So ilalagay na natin yung ating gulay. Lalagyan na natin guys yung ating kangkong. So super dami nitong kangkong na to. Mahilig talaga ako sa gulay. So wag kayong magtaka kung bakit tuwing nag-upload ako ng mga video is mga gulay-gulay. Well, dahil nga mahilig ako sa gulay. Konting meat, tapos gulay, gano'n. Ayan. Ayan, guys. Okay. So, pasok nyo lang ng konti yung ano. Ayan. Pasok natin ng konti. Yung mga sumisilip. And then, saka natin siya. Okay. Bababa naman yan. So, pag bumaba na yan, saka natin siya haluin. So, antayin mo natin siyang ma-steam yung kanyang kangkong and then saka natin siya haluin ulit. So, tapos na tayo magdilig ng ating halaman. Balikan na natin yung kung kumusta na ba siya. Okay. So, ayan na yung ating kangkong. Ayan. So, di ba bumaba na yung dami. Di ba punong-puno kanina, di ba? Kumusta na siya ngayon? Di wala na. Ayan. So, itong ganito kadami, 3 meal ko na ito. Ayan. Pailalim muna natin yung kangkong para naman sila naman yung maluto since luto naman na yung manok. Magulaw kasi yung ano ko, yung lutuan ko kasi madulas yung ilalim niya. Kaya tingnan mo, lumalaban yung ating lutuan. Yan guys. Konting pakulo na lang siguro mga 3 minutes, 2 minutes na lang and then tapos na yung ating kangkong. So takpan muna natin konti. So finally guys, titignan na natin yung ating kangkong, kung ano nangyari na sa kanya. Wow! Wow! Super, super yummy! Ayan guys, tapos na yung ating kangkong, okay? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ito yung tawag nating na budget meal bilang sang OFW, okay? So stay safe and God bless everyone. Always remember that you are loved to be loved and to love, okay? Stay safe always. God bless. Bye-bye.
Kain na kayo.